Pagkat ngayon po, pag-uusapan natin ng isang tapat na lingkod ng Diyos at ano ang naging papel ng Panginoong Hesukristo sa kanyang buhay. Samahan niyo po ako from the book of Hebrews chapter 3, 5, and 6 mula po sa NIV Version Bible for all of us to understand yung ating pong tatalakayin ngayong gabi. At ang sabi po ito, Moses was faithful as a servant in all God's house, bearing witness to what would be spoken by God in the future. But Christ is faithful as a son over God's house, and we are His house, if indeed we hold firmly to our confidence and the hope in which we glory. Ngayon pong gabi mga kapatid, pag-uusapan po natin ay walang iba kundi ang isa sa mga lingkod ng Panginoon na kung saan unang nag-claim na nakita niya ng mukhaan ang Diyos. Ito po'y walang iba kundi si Moses. Kaya ngayon pong gabi, pag-usapan natin, Moses and Christ, the servant and the son. At alam na alam po natin, basa doon sa ating binasa po kanina, if I'm going to go back to the book of Hebrews, chapter 3, 5, and 6, makikita po natin na si Moses is a faithful as a servant in all God's house. At doon po, bearing witness to what would be spoken by God in the future. So dito pa lang, tinatalakay na po ng writer ng Hebrew na hindi lamang po tapat itong si Moses, kundi siya po ay nakakanda upang sabihin ang mga nais pang ipabatid ng Panginoon sa mga darating na panahon. But when it comes to Christ, sabi po ng verse 6, but Christ is faithful as a son. Two things ang ating pong mapapansin dito. Si Moses ay tinawag na servant, while si Christ ay tinawag na Son of God. And because He is the faithful as the Son of God over God's house. Hindi lamang po yun, sinabi rin po doon, and we are His house. Tignan mo kayong katabi mo, mukha bang bahay ang mukha? No? Because the spirit of Hebrews chapter 3, verse 6 is telling us, people of God, that God is speaking through the spiritual thing. Hindi po sa literal na bahay. Sabi niya, and we are His house, if indeed, kita niyo po yung word na if indeed, ibig sabihin, ito ho ay conditional, maliban, if indeed we hold firmly to our confidence and the hope in which we glory. Ano bang ating inaasahan? Bagay ang realidad, mga kapatid ko, kay Kristo. Kung tayo ay may pagtitiwala sa Diyos, may pagtitiwala sa Kanyang anak na si Kristo Jesus, we will pass through from this life to the next with high spirit, believing that Christ is faithful to do His promise. Can I hear the word amen? Kaya ngayon pong gabi, pag-usapan po natin, ano ba ang dapat natin maunawaan patungkol kay Moses at kay Kristo, ang isang lingkod ng Diyos at ang anak ng Diyos. Mapapansin po natin that si Moses is one of the greatest figure in the Old Testament time. Siya po ay tinatawag na deliverer. Bakit siya tinawag na deliverer? Because by the time ang buong kalipunan po ng tribo ng Hebreo ay nananalangin sa Diyos because they become a slave in Egypt. And God uses Moses to deliver them. Alisin sila sa Egypt, going not to the promised land. Can I hear the word amen? Hindi para pumunta sa lupang pangako. They were sent out just to go to the wilderness and learn how to really worship the Lord. At ang taong ginamit dito, walang iba kundi si Moses. Si Moses din ay tinatawag na lawgiver. Bakit? Because Moses received the law of the Lord from Mount Sinai. For 40 days and 40 nights, siya po ay nandoon, nakipagniig sa Diyos, at pagbabako niya, may dala na po siyang 2 tablet of stone. At doon ay nilalaman ng 10 kautusan. He was also called to be the prophet simply because before dinala ko ng Lord ang lahat ng plagues sa Egypt, dinideclare ng propetang si Moses. Siya po ay tinawag din na intercessor. Kanina habang nire-review ko ito, na-realize ko po si Moses lang
ang intercessor na nung magalit ang Diyos sa mga Hebreo, ang sabi niya, Panginoon, patawarin mo sila at kung hindi mo sila mapapatawad, burahin mo na rin ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa langit. That's how important, how zealous Moses pagdating po sa pag-i-intercede. At alam natin na pag binurang yung pangalan sa aklat ng buhay sa langit, ang pupuntahan mo ay saan? Sa impyerno. Kaya po siya ay kilalang-kilala to be one of the greatest intercessor in his days. Kaya naman siya ay tinawag na leader of Israel. But mind you, people of God, Moses always point towards the future Christ that will about to come on this world. At si Christ naman ang nagpulpil ng mga bagay na hindi kayang gawin ni Moses. So anong maunawaan po natin, lalo na that this coming week ay magpapakilala na ang Kristo sa ating spiritual walk to be the Messiah. Anong dapat nating maunawaan? Una, gusto ko bigyan ng diin, si Moses po brought the law from Mount Sinai after speaking, communicating, having fellowship with the Lord. For 40 days and 40 nights, ang ginawa po ni Moses, si Moses brought the law to the people. But Christ brought grace and truth. Ito ba sinabi ng John chapter 1:17, for the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. Ito po yung difference ng ministry ni Jesus at ng ministry ni Moses. Mapapansin po natin, si Moses, idineliver niya yung command. Pero si Jesus, ang idineliver niya, salvation. Can I hear the word amen? Wala kang makikita sa Biblia na pag sinunod mo ang 10 kautusan, maliligtas ka. Can I hear the word amen? Basahin mo man habang nabubuhay ka ang Biblia. Wala pong nasasaad doon na pag sinunod mo ang kautusan, maliligtas ka. So when Moses delivered the commandments of God to the people, yun ang role niya. Yun ang ministry niya. But Jesus delivers salvation. Si Moses po, ni-reveal, ipinahayag niya yung pamantayan ng Diyos. Pero si Kristo, ang kanyang ipinahayag ay ang puso ng Diyos. Nakikita niyo po yung difference ng servant at ng son? Personal na personal pagdating do sa anak compared do sa standard na itinuturo ng isang tao na kung saan ay lingkod ng Diyos. Si Moses po, he show what God requires. Anong hinihingi ng Diyos. Pero si Kristo, ang kanyang ipinrovide ay ang ibinigay ng Diyos. At sino yon? Siya mismo. Can I hear the word amen? Nandito ba tayo ngayong gabi? Kaya ang key truth po natin, dahil po doon sa pagdalatag ng kautusan, napatunayan sa Book of Romans na dahil doon sa kasulatan, yung pong batas ay nag-expose ng kasalanan ng tao. Pero pag nakita niyo po si Christ, dahil in-expose ng kautusan ng kasalanan, si Kristo ni-remove o inalis yung kasalanan. Kaya between the two people of God, one is trying to impose judgment, while the other one was giving his life just to erase the judgment towards you and I. I still remember, mapapansin niyo po sa banal na kasulatan, mga kapatid ko kay Kristo, na ang sinasabi ng Biblia, walang nakasunod sa kautusan. Bakit? Kasi po ang nagbigay ng kautusan ay walang iba kundi isang perfectong Diyos. Can I hear the word amen? But look at the neighbor besides you. Tignan mo yung tao sa katabi mo. Yan ba'y perfecto? So nobody can ever respond to the call of being perfect in the eyes of God.
At ang sabi ng Romans 6:23, ang bunga ng kasalanan ay ano? Kamatayan. So you and I, swak, pasok tayo doon sa balde ng walang hanggang kapahamakan. But when Jesus came here on earth, ang ginawa po ng Panginoon, He provided God's gift after showing and exposing the requirements of God through Moses. So makikita po natin that in reality, people of God, si Moses hindi lamang po nag-deliver ng salita, si Moses din po ang ginamit to lead, pangunahan, para ilabas sa Egypt. At alam po natin, lagi nyo naririnig sa akin yun, that Egypt represents, symbolically, spiritually, Egypt represents sin. At bakit naging sin, pastor? Bakit slavery? Kasi ang mga Hebreo, nung sila ay nasa Egypt, sila ay mga slaves. That's why when the Lord heard the nation of Israel crying out, Lord, deliver mo kami, He sent out Moses. At si Moses tumugos sa panawagan by leading out the Hebrew tribe out of Egypt. Yun lang ang kayang gawin ni Moses. Pero ang ginawa po ni Christ, Christ leads out of sin. Tignan niyo po yung sinabi ng Jude chapter 1 verse 5. The Lord deliver His people out of Egypt. So when Moses led Israel out of physical slavery, noon nakalaya na sila sa mapangalipusta ng mga Egyptian. Moses, he led the Israel out of physical slavery, but Christ leads humanity out of spiritual slavery. Tignan niyo po yung John 8:36. If the Son set you free, what will happen to you? What will happen to you? You are free indeed. Tignan mo kayo katabi mo, mukha ba nakalaya na? Amen. Moses broke Pharaoh's chain when he led the nation of Israel out of Egypt. Yun lang ang magagawa niya, ang putulin ang tanikala ng Parao. But Christ breaks sin's chain. Yun po ang ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya una, ipinresent ni Moses yung pong kautusan na nag-lead to judgment, pero ang ginawa naman ni Kristo, ang kanyang ini-offer, salvation. Pagkatapos ito naman si Moses, nilid ni Lord, sinabihan ni Lord, ilabas mo sa Egypt ang mga Hebreo. Inilabas niya, limited, hanggang labas lang. Pero si Christ, who always focused on the spiritual life of each and every one of us, pinalaya tayo sa isang tanikala na maghahatid sa atin sa walang hanggang buhay kay Kristo. Can I hear the word amen? No, pangatlo na gusto kong bigyan ng diin, kapatid. This Moses could not enter the promised land. Yan, limitado na po yan. Mas lalong naging limitado. Si Moses po could not enter the promised land, but Christ bring us all the way in. Ano ibig mo sabihin dyan, Pastor? Because Moses brought Israel to the border. Hanggang doon lang. Bakit? May ice ba roon, Pastor? Baka naman naharang sila ng mga ice kasi dadaan sila doon sa ilalim para lumabas doon sa kabila. Baka akala nila Amerika yung pupuntahan. No? Ang totoo po, si Moses could not enter the promised land simply because siya ay kulang. But when Christ approach and give His life to the cross, ang ginawa po niya, He bring us all the way in to the kingdom of God. Tignan niyo mabuti, Moses brought Israel to the border, pero sino talaga ang nagdala sa promised land sa mga Hebreo?
si Joshua. Alam niyo po ba si Joshua? Si Joshua yung lagi niyong naririnig kay Pastor Mark na paborito niya, Yeshua. That is the Hebrew name sa salita na ang kahulugan, the Lord is my salvation. No? At first, nung hindi ko pa po nag-glance yung revelation na ito, I also believe that the reason why Moses did not reach the promised land is simply because you can never supersede your calling. Hindi mo pwedeng lampasan ang iyong calling. Pagka pinag-aralan mo, ang calling ni Moses, abay nandoon siya at nagpapastol na lang ng tupa ng kanyang biyanan Hanggang sa makita niya yung burning bush. At naintriga siya, nilapitan niya, ano bang meron dito? Pagdating ko doon, sabi niya, alisin mo ang iyong sandalya sapagkat ang iyong tinutungan ay banal na lugar. At pagkatapos noon, biglang nangusap yung tinig mula doon sa burning bush na hindi nasusunog at ang sinabi sa kanya, nakarating sa aking pandinig ang hinaing ng aking bayan kaya't inuutusan kita, bumalik ka sa Egypt at ilabas mo ang aking kawan. At makikita po natin, in reality, dahil ang pagkatawag sa kanya ay alisin ng mga Hudyo at dalhin doon sa wilderness just to worship God. That's why pag tinatanong po ako pagdating doon, bakit po si Moses? Nakita niya na mukhaan ng Diyos, and yet siya mismo hindi nakarating. Ipinatanaw lang sa kanya. Alam niyo na kung taga saan si Moses? Kung yan ho'y buhay pa sa ating panahon, yan ho'y taga-Tanhawan sa Batangas. No? Ay sa amin ay sanay na sanay pagsa, lahat ng iyong natatanaw, yan ay hindi akin. No? Si Moses, ipinatanaw lang sa kanya yung lupang pangako, pero hindi siya nakapasok simply because ang calling niya is to lead the Hebrew tribe from Egypt down to the wilderness. Kaya nagpaikot-ikot na lang sila doon until such time, doon sa time of his death, alam niyo ba kung sino naglibing kay Moses? Ba't ganyan kayo makatingin? Mukha hindi niyo pa nababasa yan. Sino naglibing kay Moses? Sino po? Ha? Ang naglibing po mismo kay Moses, literally, si God. Kaya walang nakakaalam kung saan inilibing si Moses. Pagkatapos ipinatanaw sa kanya ang lupang pangako, sabi niya, kukuhanin na kita. At ang sabi ng Biblia, siya ay inilibing ng Diyos. Walang nakakita kung saan siya inilibing. But going back to this message, people of God, si Moses, kung bakit hindi nakarating sa lupang pangako, I really thought by the time, kaya hindi siya nakarating, nagalit ang Diyos sa kanya, kasi iniutos ng Diyos, i-strike mo yung mag-speak ka rin sa bato, ang ginawa ni Moses sa kanyang inis sa mga matitigas na ulong kawan ng Hebreo, ay hinampas niya ng 2 beses, nagalit si Lord. Kaya kanina binalikan ko yung mga teaching ngayon at pinag-aaralan ko, tinitignan ko mabuti, napansin ko na lahat ng kanilang explanation bakit hindi nakapasok si Moses is because he did not give glory to the Lord, he did not give reverence kasi nagmamarakolyo, nagdadabog itong si Moses. To the point na sabi nga ng Lord sa kanya, speak to the rock, ang ginawa ni Moses, talaga, titigas ako niyo, boom! Hinampas niya yung rock. Alam niyo ho, dahil doon, sinabi ng Lord, dahil sa iyong ginawa, kahit ikaw, hindi makakapasok sa lupang pagdadalan ko sa kanila. Gusto kong bigyan ng diin kung bakit po nagkaganon, kasi ito ho nangyari sa Hebrew chapter 4, 8, and 9. If Joshua had not given them rest, there remained a rest for the people of God. Moses represent the law. Can I hear the word amen? No? Pero tignan nyo, the law can show the way. But only Christ can be the way to heaven. Tignan nyo mabuti yung sinabi ng John 14:6. We always heard about this word. Jesus answered, I am the way.
Pag nakita mo ang tunay na daan, itong tunay na daan na ito ay may sangkap ng katotohanan. Can I hear the word amen? Can I hear the word amen? No? So yung kung si Jesus, sinasabi mo, nakakita ko si Jesus. Si Jesus po ang ipinapahayag niyang katotohanan. Masakit man o hindi sa atin, sasabihin niya ang katotohanan. Naalala niyo yung babaeng nahuli sa pangangalunya. At sabi ng mga Pariseo at Eskriba, ayon sa kasulatan, ang babaeng katulad niya ay dapat binabatong hanggang sa mamatay. Ano masasabi mo? Si Jesus nagsulat lang sa lupa. Ilang beses siyang kinukulit. Anong sagot? Anong sagot? Tumunghay si Jesus at sinabi niya, kung sinong walang kasalanan, siyang bumato. Ano nangyari? Lahat na nag-present ng case patungkol doon sa babae, isa-isang nawala, nagsimula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata. At nang tumunghay ang Panginoon, sabi niya sa babae, wala bagang naghusga sa iyo? Ay wala ho. Ano sagot ni Lord? Ako rin, hindi kita hakatulan. Even though He has the right to implement judgment upon that lady simply because Jesus did not sin. Pero doon, ini-apply ni Lord yung katotohanan na ang dala ni Jesus, grace, nandoon na yung grace. Si Jesus na palang pwedeng bumato. Pero ina-apply niya, ang bit-bit kasi ni Moses, law. Ayon sa kautusan ng babaeng nahuli ng pangangalo niya, dapat batuhin ka sa mamatay. Yun ay si Moses. Pero pagdating doon kay Jesus, doon sa binasa natin, ang nakalagay doon, si Jesus, ang bit-bit grace. Ako rin, hindi kita hakatulan. Tapos anong sinabi niya? Nandoon yung kasunod, grace and truth. Anong sinabi ngayon ni Lord? Hindi rin kita hatulan. Humayo ka na, ngunit huwag ka nang muling magkakasala. Naririto ba tayo? Naririto ho ba tayo? No? So hindi ho konsentidor si Jesus. I-apply niya sa iyo ang pagkakahabagan, ngunit sasabihin niya sa iyo ang katotohanan because the truth will set us free. Pag nandoon ang truth, nandoon ang buhay. Pangatlo, makikita po natin yung reality, pagdating doon, hindi nakarating hanggang doon lang sa borderline itong si Moses, pero si Jesus, dinala tayo sa walang hanggan according to John chapter 14, verse 6. I am the way, the truth, and the life that no one can come to the Father except through me. But look at this. Dahil po ang bit-bit ni Moses ay law, Moses struck the rock. Ito na ho yung mahalagang bagay. Bakit ko ito dinidiscuss sa inyo? In preparation for the coming Holy Week. Moses struck the rock, but Christ is the rock struck for us. Si Moses, hinampas niya yung bato. Pero si Kristo ang batong hinampas para sa iyo at para sa akin. Can I hear the word amen? Tignan niyo po yung nakalagay sa 1 Corinthians chapter 10, 2 and 4. They were all baptized into Moses. At tanong ko, nung inilabas ba ni Moses ang mga Hebreo mula sa Egypt papuntang wilderness, nag-conduct ba siya ng Holy Communion? Nag-conduct ba siya ng water baptism? Nag-conduct ba sila ng water baptism? The answer is no. But you know what? When Moses struck that water and it separated into two, dahil sa dami, according to Bible scholar, more than 500,000 ang binitbit ni Moses from Egypt going to the wilderness, yung dumaan sila sa pagitan ng tubig. Ang nasa itaas nila ay alapap. Sila ay dumaan sa baptism in water.
Can I hear the word amen? Kaya wag kayong mag-isip, bakit gano'n na sinabi ni Paul? Wala namang water baptism na nangyari after getting out of Egypt. Pero look at the wording of Paul. They were all baptized into Moses, in the cloud, and in the sea. Verse 3, they all ate the same spiritual food. Pag tinignan nyo sa Psalm 76, yung mana po, pagkain ng anghel, ipinakain sa tao. Hello? Hello? They all ate the same spiritual food and drank the same spiritual drink. Alam niyo po ba sabi ng John chapter 8? That out of thy belly will flow rivers of living water? Can I hear the word amen? Kaya kung kulang na kayo ng tubig, kasariwaan, hirap na kayong makapagpuri, dinadrag nyo na yung paa nyo papunta sa mga gawain, abay kinakailangan kayong uminom muli ng spiritual na tubig. For out of thy belly will flow rivers of living water. Pero tignan nyo mabuti. They drank, sa verse 4, drank the same spiritual drink. And where they get that spiritual drink? For they drank from the spiritual what? Rock. Ang tanong ko, nung hinampas ba ni Moses yung bato, spiritual ba yun o literal na bato? Ha? Literal, tama. Literal na bato, hinampas ni Moses, and yet, nung uminom sila ng tubig, ang tinitignan doon, anong nagawa nito? Uminom sila ng spiritual na tubig mula sa spiritual na bato that accompanied them. And look at this, hinighlight ko po into background of green. And that rock was who? That is Christ. Hallelujah. Hindi mo makukuha ang spiritual na tubig na hindi kinukuha sa spiritual na bato. At ang spiritual na bato, walang iba kundi si Heso Kristo. Palakpakan natin ang Lord doon. So, inilatag muna sa atin, Moses struck the rock. Abay, biruin mo yan. Hinataw ni Moses yung rock. Abay, siguro ko ako yun at alam kong nabasa ko na ang sulat ni Pablo, baka paghampas ko sa rock, Lord, sorry ha. Sorry, Lord, sorry. No? Kasi yung rock pala, nanduro si Jesus. Pero hindi alam yun ni Moses. Ang nakikita lang ni Moses ay ang tigas ng ulo, rebellious itong mga taong ito. And you know what? The water that came out from that rock happened twice. Tignan niyong mabuti sa Exodus 17, 3 to the following verses. But the people were thirsty for water there. Ito po yung kalalabas pa lang nila. But the people were thirsty, kaya hindi nakakapagtaka. Sa verse 3, the people were thirsty for water there, and they grumble against Moses. Nagreklamo sila kay Moses. Then Moses cried out to the Lord. Si Moses naman, pagkatapos na magalit ang tao sa kanya, si Moses naman, sa Lord nagpunta. At anong ginawa ro? He cried out to the Lord. Anong sagot ni Lord? What am I to do with these people? Yun ang sinasabi ni Moses. Ang tigas nito, ano bang ginagawa ko sa mga taong to? Pero tignan nyo nakalagay sa verse 5. Sagot lang ni Lord, ito. The Lord answered Moses, go out. Tell your neighbor, go out. Go out in front of the people. Pagbasdan nyo mabuti ito go out in front of the people, take in your hand the staff. Ano tong tungkod na ito? Ito yung tungkod na ipinanghampas niya doon sa tubig at nahati. Sabi niya roon, take in your hand the staff with which you struck the Nile and go.
Wala kang ibang dadalhin, Moses. Ang dadalhin mo lang yung tungkod. Walang kapangyarihan yung tungkod. Katulad din yun ng bato. Pupwedeng yung bato na nandiyan na ng ilang milyong taon, pero dahil yun ang gustong gamitin ng Lord, naging nandoon, that rock is no other than but Christ. Pagkatapos, ano pong ginawa? Tignan po natin sa verse 6. And I will stand there before you by the rock. Anong ginawa niya? At ako'y tatayo sa tabi mo. Sa tabi niyang rock na yan sa Horeb. At anong gagawin ko ron, Panginoon? Ano sinabi ni Lord? Strike the rock. Anong mangyayari, Lord, pagka hinataw ko yung bato? Ang sabi niya, and water will come out of it from the people to drink. Question, para ho sigurado, yan ba yung spiritual? O nung mga pangyayari yun talaga lumabas doon tubig? Literal na tubig ang lumabas. So Moses did this in the sight of the elder of Israel. Because Moses would like to make sure that he declare a testimony about God's power. Pagkatapos noon, lumabas ang tubig. Pero after 40 years, they are about to enter the promised land. That same scenario repeat its course. Sabi po ng Numbers chapter 22, 6 to 7. Up to the following verses. Kanina, binasa ko sa inyo ay book of Exodus. Yan po yung kalalabas pa lang nila. No? Meron ng pangyayaring ganun. Ang sabi ni Lord, lumabas ka, dali mo lang yung stop mo. Pagkatapos, huwag ka maglala. Nasa tabi mo ko, katabi natin yung bato. Hampasin mo si bato. Lalabas ang tubig. Pero after 40 years of being unfaithful to the Lord, that's why they were asked, sana 40 days lang sila mag-iikot, makakarating na sila sa promised land. But because of their, yung katigasan ng kanilang ulo, hard-headedness, unsubmission to the things of God, the 40 days become 40 years. At ito pong nandoon sa Numbers chapter 20 to the following verses, verse 2 to the following verses, is after the 40 years nung unang nangyari na mayroong paghampas sa bato. No? Ito ngayon na nangyari. Sa Numbers 22, 6 to 7, now there was no water for the community. Community na ang tawag sa kanila. And the people gathered in opposition to Moses and Aaron. Verse 6, Moses and Aaron went from the assembly to the entrance to the tent of meeting and fell down. Alam na alam ni Moses at ni Aaron kung anong gagawin. Nagrireklamo na naman yung mga yan, pasok tayo doon sa tent. Ang sabi po, they fell face down. Si Moses at si Aaron, Moses and Aaron went from the assembly to the entrance of the tent of meeting and fell face down, and the glory of the Lord appeared to them. Hallelujah, narito na si Lord, wala nang problema. Sabi ng verse 6, the Lord said to Moses, ano sabi ng verse 8? Take the staff. Uy, the same staff na inas ng Lord kay Moses 40 years ago. And you and your brother Aaron gathered the assembly together. And look at this, people of God. I-refine natin. From striking the rock, ano sabi ron? Ano sinabi? Speak to the rock before their eyes, and it will pour out its water. You will bring water out of the rock. Kung sa unang version, sinabi, hampasin mo yung bato. Sa pangalawang version, wag mo nang hampasin. Just speak to the rock. For the community, so they and their livestock can drink. But what happened in verse 9 and 10? So Moses took the staff
from the Lord's presence, just as he commanded him, he and Aaron gathered the assembly together in front of the rock, and Moses said to them, naglitahan niya pa si Moses. Hindi niya muna ginawa, nagsalita muna siya. Ang sabi niya, listen! Anong tawag sa kanila? You rebels! Must we bring you water out of this rock? At pagkatapos po, sabi ng 11 to 12, then Moses raised his arm. At ano ginawa niya? He struck the rock twice with his stop. Stop muna tayo, S-T-O-P. Stop muna. Ano ba sinabi ni Lord? Anong gagawin niya? Sabi niya, magsalita ka rin sa bato. Pero ginawa niya, sa sobrang inis niya at rebelde, hinawakan niya pa. Bang! Bang! Struck the rock twice with his staff. Water gushed out. The community and their livestock drank. Everybody was so happy. Everybody was so noisy. Pero look at what happened in verse 12. Habang nagbubunya ang mga tao sa pag-inom sa tubig, sa verse 12, but the Lord said to Moses and Aaron, because you did not trust me enough to honor me as holy in the sight of the Israelite, you will not bring this community into the land I give them. Tandaan niyo po, ang lumang tipan ay anino ng gagawin sa bagong tipan. Tignan niyo kung anong nangyari. Bakit ganun? Sa Exodus 17, si Moses struck the rock once. Water flow. Pero in Numbers 20, God said, speak to the rock. Bakit from striking, sinabi niya, mag-speak ka sa rock? Kasi po, si Christ must be struck only once. Sino yung bato na binanggit ko kanina? Sino yung bato? The rock is Christ. At kailangan minsan lang hampasin ang Kristo sa kaligtasan mo at kaligtasan ko. Can I hear the word amen? Kaya po sabi ng Hebrew 10:10, and by that will, we have been made what? Holy through the sacrifice of the body of Jesus Christ. Doon lang ba tinapos? Ang 10:10 ng Hebrew? No. Sinabi niya, once, sabihin po natin once for all. After that, we receive by faith, not force. Kaya po nung si Jesus nandoon na sa krus ng Kalbaryo, people of God, wala nang iba pang sasakripisyong ibibigay. Sa Book of Hebrews chapter 10, wala nang handog na maaari pang maibigay, maliban sa naibigay na, walang iba kundi si Kristo Jesus. Kaya pag tinignan niyo po yung Hebrew 10:1, ang sabi, the law is only a shadow of the good things that are coming, not the reality themselves. Siya'y anino lang. Ang kautusan, ang Torah in Hebrew, alam niyo po bang ibig sabihin ng Torah? The first 5 book. At sa Aramaic at sa Greek, ang tawag po dyan, Pentateuch. The first 5 book. Kaya yung kautusan ng Lord, idinala sa lupa, yan po ay anino lamang at lagi ko yung ini-illustrate kung ito ang aking kamay at pinahampas ko doon sa liwanag, may makikita kang anino. Alin ang totoo? Yung anino ba o yung kamay ko? The answer, yung kamay. Hindi yung anino. Ang sabi po ron, the law is only a shadow of good things that are coming. Not the reality themselves. For this reason, it can never by the same sacrifice repeated endlessly year after year. And sabi ng Biblia, sapat na yung minsang paghandog. Hindi na tayo muling naghahandog. Can I hear the word amen? Sabi po roon, for this reason, it can never by the same sacrifice
repeated endlessly year after year, makes perfect those who draw near to worship. Hindi ka nagiging banal. Kung yun at yung uling tawag dito, handog ang iyong iyahandog. Tignan niyo po mabuti, sabi ng Hebrew chapter 10, 12 and 14, but when the priest, alam niyo kung sinong priest yan? Yan po ang high priest, Jesus. But when the priest had offered for all time, didinan ko po, all time, not only on that generation, for all time, one sacrifice for sin. He sat down at the right hand of God. Anong ginawa nitong paring ito pagkatapos magandog minsan? Abay, umupo na. Ano sinisimbolo ng pag-upo? You are trying to rest. Tignan niyo yung verse 14. For by one sacrifice, hindi sinabing dual sacrifice. For by one sacrifice, He has made perfect. Hindi ba nung panahon lang niya? Hindi. Perfect forever. Those who are being made holy. Alam niyo po ba sa Bible, ang sabi ng Biblia, you are the righteousness of God. Tignan mo yung katabi mo, mukha bang righteous? Mukha bang righteous? The answer, hindi, pastor. Hindi man niya mukhang righteous, pero dahil yan binanal ni Lord, that is righteous before the eyes of God. Nandito ba tayo? No? Kaya sabi nga, we are the righteousness of God. Kaya anong sabi ng 17 and 18? Then He adds, their sin and lawless act, I will remember no more. Yung kasalanan mo nung simula nung ipinanganak ka, hanggang sa ikay mamatay, kasama yung ipinako sa krus. Kaya yung kasalanan mo magagawa ngayon at sa mga susunod na araw, kasama yon sa binayaran ni Jesus. Ba't tayo humingi ng tawad? Dahil sabi ng Biblia, ang paghingi ng tawad ay pag-ako, pagpapakumbaba na ako'y nagkulang. Pero hindi ibig sabihin nun, ikaw ay marumi. Binanal ka na ng Diyos. Finish na po yun, Dandel. Sa 18, and where these have been forgiven, sacrifice for sin is no longer necessary. Hindi na kailangan magsakripisyo muli. Kaya ano po nangyari? Sa Micah nga, chapter 7. Anong sabi ng verse 19? You will have mercy on us again. You will conquer our sin. Si Jesus po yan. You will throw away all our sin. Saan daw niya itatapon? In the deepest part of the sea. Kung yung mga tao, dapat nilang maunawaan, wag ko kayong makinig doon sa, yan bang Kristiyano, born again, hallelujah, hallelujah, puro ka naman pagkakamali. Tandaan niyo po, ikaw ay pinatawad na ni Lord. Yun ay kung totoo mong tinanggap si Jesus. Ito ang sabi ngayon, si Moses lifted the bronze serpent. Pero alam niyo yung ginawa ni Jesus? Si Jesus, He became the lifted Savior. Kaya po tignan natin Numbers 21:9. Sa kabila ng maraming himala ng Diyos sa kanila, nagre-rebelde pa rin ang Israel at dahil doon sa galit ng Diyos, pinadalan sila ng mga ahas. Narinig niyo ba yung salitang, magpatuka na lang ako sa ahas? Sige, magpatuka na lang ako. Sila pinadalan talaga ni Lord. Sabi ng verse 9, so Moses made a bronze snake and put it up on a pole. Then when anyone was bitten by the snake and look at the bronze snake, they will what? They will live. Alam niyo po ba sinabi yan ni Jesus sa Bagong Tipan? Doon po sa John 3:14 and 15. Just as Moses lift up the snake in the wilderness,
So the Son of Man must be lifted up, meaning He must be crucified, that everyone who believes may have what? Eternal life in Him. So liliwanagin ko bakit po hindi nakapasok si Moses doon sa lupang pangako? Hindi dahil galit ang Diyos sa kanya. Kinorek siya ni Lord. Pero doon sa apparition sa bundok, mapapansin nyo, isa si Moses sa kausap ni Lord. Nangangahulugan na delayed lang yung pagpasok ni Moses doon sa paraiso ng Diyos simply because hindi pa naibibigay ni Jesus ang kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo. But when Christ offered His own blood to the sanctuary in heaven, sabi ng Bible, heavens open and everyone who die. Kaya nga po, tayo, ang lakas ng claim natin. It is appointed to man to die once after which judgment. Pag ang tao namatay ngayon at siya may pagkakilala kay Kristo, alam natin, sa langit ang punta ko. Bakit may ganun kang boldness? Kasi naihandog na ang dugo. No? Kaya anong dapat natin maunawaan? Moses lift a symbol, but Christ lifted salvation. Moses lifted a picture of judgment, but Christ lifted Himself to remove judgment. People of God, si Moses po was great, but Christ is greater. Si Moses was a servant, si Christ po is the Son. Si Moses po brought us to the border, but I would like to tell you, Christ bring us